Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon na ating pagninilayan, huwag kang padadaig sa depression. Yan guys, ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil sa panahon ngayon guys, parami ng parami yung mga taong nadidepress. Diba? Kasi may mga pamilya, minsan, diba? Malaki na pala yung problema nila. Pero hindi pa rin nila nilalabas. Dahil unang-una, siyempre, natatakot sila. Baka malaman ng ibang tao. Siyempre, pag nalaman ng ibang tao, guys, ang mangyayari niyan, ichichismis ka, diba? Imamarites ka yung buhay mo hanggang sa pag-uusapan ka na ng buong mga kakilala mo. 'Di ba? So, kaya minsan yung iba ginagawa nila, pina-private na lang nila. Ayaw na nilang ibulgar. Dahil unang-una nga, para hindi na sila mapahiya. Pero siyempre, pagka ganun pinrivate mo, at wala kang pinagsasabihan ng mga problema mo, doon na nagsisimula yung depression. Siyempre, hindi ka na makatulog, di ba? Isip ka ng isip. Hindi ka nakampante. Halos hindi ka na makapagtrabaho dahil sa tindi ng iniisip na problema mo. So, halimbawa, di ba, sa financial, kinakapos ka lagi. Tapos, baon ka pa sa utang. May kailangan ka pang bayaran. Isang nakaka-stress talaga yan, di ba? O nakaka-depress yung sa financial. Dahil karamihan sa atin, yan ang nagiging problema. O kaya naman sa pamilya, di ba? Yung asawa mo, namumblema ka, nagkikisakit ng ulo mo. So, araw-araw na lang nag-aaway kayo. O kaya naman yung mga anak mo, mga pasaway, di ba? Hindi umuwi ng maaga, nakikipag-inuman kung saan-saan, maalis ng bahay, walang paalam, tapos nakakaproblema pa, di ba? Nakapag sila guys, nakapermisyo, di ba, ng ibang tao. Mamumblema ka pa ngayon. O kaya naman, negosyante ka. Bumabaksak ang negosyo mo. Wala ka nang makuwanan ng mga kapital. Di ba? Tapos niloloko ka pa ng mga tao mo. So, sa dami guys, sa dami ng mga problema, mga negative, di ba, na bumabagabag sa ating isipan. Kaya minsan, di na lang yan nilalabas. Diba? Kaya ang tao, pagkausap mo, hindi porket tumatawa yan. Maayos yan, baka may tinatago yan. Diba? Sa kanyang dibdib o sa kanyang puso. Yung mga bagay na nagpapabigat sa kanya. Alright? So kung ganun guys, ang mga problema natin sa buhay, kailangan natin patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos. Diba? Lalo pa tayong magsimba, lalo pa tayong magdasal, di ba? Lalo pa tayong manampalataya dahil yan ang tutulong sa atin. Huwag kang kakapit sa patalim, di ba? Kumapit ka sa panalangin dahil yan ang magsasalba sa iyo. Hindi ka pababayaan ni Lord yung mga luha, di ba? Na yung mga luha mong bumabagsak na minsan di mo na alam, di ba? Sa tindi ng problema. Yan ang nagiging problema mo, 'di ba? Na umiiyak ka na lang, hindi mo namamalayan dahil sa mga problema. So yung mga luwang yan, guys, alam ng Diyos yan. Iniipon yan sa isang bote. Alam niya kung ano ang dinaramdam mo. Kaya kung pagod ka na sa iyong buhay, napapagod ka na sa mga problema, 'di ba? Sa sitwasyon di mo na halos kayanin. Talagang di natin kakayanin lahat yan. Kung tayo lang guys. So, kailangan natin si Lord, ang ating Panginoong Yesus. Dahil hindi tayo perfecto. Tayong mga tao, marami tayong kakulangan at kainahan. Kaya ang hingin natin sa Diyos ay patatagin ng ating pananampalataya. At mga luha ng mga pigati, sakit sa ating buhay ay nalalaman ng Diyos. Kaya nga sabi sa Pahayag, chapter 21, verse 4, papahiran niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan,
kalungkutan, iyakan o sakit. Sapagkat lumipas na ang dati niyang kalagayan. So yun guys, di ba? Papahiran ng Diyos ang ating mga luha. Yung ating mga luhang sa ating mga problema, di ba? Lalo na sakit sa karamdaman, lahat ng mga problema. Kaya wag lang po tayo mawalan ng pag-asa. Dahil alam ng Diyos ang ating mga iniisip, mga problemang dinaraanan, mabibigat. Di ba? Alam niyan. Yung mga luhang pumapatak sa iyong mata, bumabagsak sa iyong mata, alam ng Diyos yan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Nandyan ang ating Panginoong Yesus. Basta lumapit ka lang, manampalataya ka lang, isuko mo lahat, guys, para yung depression mo mawala. Dahil pag kinimkim mo lang yan, di ba talagang apektado, iniisip mo pa lang ngayon yung kalusugan mo na, hindi ka na makakain, nangangayayat ka na, magkakasakit ka pa. So, lalong dumami ang problema. Kaya yan po ang ating hingin sa Diyos na sana ay bigyan tayo ng kalakasan, harapin, guys, ang mga pagsubok na to. Gaano man yung kabigat, gaano man yung kadami, mas malaki pa rin ang ating Panginoong Yesus para solve yan. At nandyan lang, naghihintay sa atin, di ba? Na tulungan tayo sa ating mga problema. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, lalong-lalo na kung ay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun. Kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So tayo pumanalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po sa kanyang buhay. Matagal ng bedridden, Lord. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. Yakapin niyo, Lord, para sa kanyang pamilya. Alam naman namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang nagkakasira, nagkawatak-watak, nagkaaway-away dahil sa hindi pagkakaunawaan. Paghilumin niyo po mga sugat na kanilang nagawa at pagbikis-bikisin niyo po muli ang kanilang pamilya. At ganoon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat, lalo na yung kapatid naming walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, hinahanap pa, Lord, paano may tatawid ang kanyang pamilya. Pambili ng ulam, pambaon ng mga bata ngayong pasukan na, at pambili ng gamot. I-bless niyo po, Lord, ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. Patawarin niyo po kami, Lord, sa aming kasalanan at sa aming kahinaan. In Jesus' name, amen, amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.